Ang tao ay nilalang ng Diyos na may pinakamataas na katayuan. Siya ay kalarawan ng Diyos. Ngunit si Eva ay nalinlang ng Diablo. Ninasa niya na maging gaya ng Diyos kahit siya ay kalarawan na ng Diyos at siya ay kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Si Adan ay hindi nalinlang, ngunit sa sarili niyang kapasyahan ay kumain siya ng ipinagbabawal na bunga. Sila ay nagkasala. Bunga nito tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagsisikap na maabot muli ang kaluwalhatian, ngunit hanggang ang kasalanan ay hindi nababayaran, walang sino mang makaaabot nito. Kaya't ang Diyos ang gumawa upang ang kasalanan ng tao ay mabayaran. Noon pa man ay niloob na niyang ialay ang kanyang anak bilang handog para alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Kinailangang ang anak ng Diyos ay magkatawang tao. Sinabi niya sa Ama, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbod ng aklat na nakasulat tungkol sa akin. Ito ang nasa isip ng Panginoong Hesukristo noong siya ay magkatawang tao. Bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ginawa niya ito bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na nasa kasulatan. Siya ay kailangang mamatay para sa ating kasalanan, ilibing at sa ikatlong araw ay muling buhayin ng Ama mula sa mga patay. Tayo ay dapat magkaroon ng gayong pag-iisip na kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat sa gayong pag-iisip ay sinunod niya ang Ama. Kaya't siya ay itinaas at binigyan ng Ama ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sinasabi din sa atin, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Hindi tayo kundi ang Diyos mismo ang magtataas sa atin gaya ng pagtataas niya kay Jesus. Hindi niluwalhati ni Kristo ang kanyang sarili upang angkinin ang pagiging pinakapunong pari. Dahil dito, siya ay itinaas ng Ama nang siya ay kanyang buhaying muli at sinabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Hindi natin magagaya si Jesus gamit ang isipan ng laman. Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbigay sa atin ng espiritual na pag-iisip. Ito ay ayon sa karunungan na itinuturo ng Espiritu Santo na nagpapaunawa sa atin ng mga espiritual na bagay sa paraang espiritual. Ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu, kaya't nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng bagay. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Subalit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nakita ni Apostol Juan ang sakdal na pagtataas sa Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Sinabi niya,
Ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ito ay makikita at maririnig natin hindi sa paraang pisikal, kundi sa paraan ng pananampalatayang bunga ng salita ng Diyos. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang Kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng Kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako